Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at sana po tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong nakaraang linggo ay nag-request po at humiling sa Senado ang ating Vice President na isama na po sana nila sa pagkain. Ito pong defense team ng Vice President pati po ang mga testigo. Pero hindi naman po yan kinatigan ng Senado, mga kababayan. Pero doon naman po sa kabila na umuusig sa kanya ay sagana-sagana naman po sa budget sa pagkain at sa lahat gastos po ng taxpayer. Hindi po ba sa House of Representatives? Ito po, pakinggan po natin at panoorin at komentuhan po natin, mga kababayan. Lumutang ang isang liham umano ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian tungkol sa pagkain ng kanyang defense team. Nakasaad ang hiling ng OVP na sagutin ng Senado ang gastos sa pagkain ng defense team, staff at testigo habang gumugulong ang paglilitis. Dahil sa umano'y security concerns, nakasaad na dapat magmula ang pagkain sa accredited caterer ng OVP. Natanong dito si defense team spokesperson Attorney Michael Poa. Anya, hindi niya makumpirma ito dahil hindi raw siya bahagi ng OVP. Pero sa pagkakaalam niya, hindi raw sagot ng Senado ang kanilang pagkain. Ang OVP raw ang dapat sumagot sa tanong tungkol sa sulat. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng OVP. I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know. But I cannot dwell on the details kasi that is an OVP letter. And the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi hindi naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala. Kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson ang sulat. Hindi niya raw ito suportado dahil posibleng malabag ang government procurement law. Anya, may sariling caterer ang Senado na dumaan sa regular bidding. Tingin din niya ang hiling na gamitin at bayaran ng Senado ang caterer ng OVP ay masasabing questionable at irregular. Nakita niyo po mga tambay, hindi po sila kasama sa budget. May sarili pong catering ang Senado, mga kababayan. Pati po sa pagkain, napopolitika, ibang klase. Samantalang kung gumastos po sa hearing, ay daan-daang milyon at uubos po dyan ng bilyon sa taxpayer. Pero pagdating naman po dito po sa prosecution ng Vice President, ay binuko po ng isang abogado po nila na sila po'y sagana-sagana sa budget, pati sa pagkain. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Ibang klase. Serving the prosecution panel ng pro bono. Yes, sir. Yes, sir. Ilan po kayo? 15 private prosecutors. Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir? Very difficult to say kung ilan Mga 40, mga ganon. Well, plus the public prosecutors na 11 and then 15 ho kami and then some junior members. Opo, mga 40 more or less, mga ganon po, no? Maybe could say, but not on a daily basis. Opo, sige. Anyway, sabihin po na mga 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina. Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan. Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba? But not gasoline po, sir. Siyempre, pag pupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag inabutan. Opo. Sorry po, attorney, baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag kasi mamaya po, panig ho naman ng defense. No? Sa issue nga na gusto pong magpalibre ang grupo po si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito. Sa issue po ng pagkain, etc.
Alright, kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki yun ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino po ang gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals? Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no like gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, no? Pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na, Opo, yes sir, yes sir. yan lang po. Oh, Yes, sir. kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo? Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan umalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan meron ng mga understanding ko, meron din hong shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access. Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat na ho ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara. That's my understanding po. Serving the prosecution panel, Nakita niyo po mga tambay, ang pagkain po ng defense team ay hindi naman ganong karami, ay hirap na hirap pa pong ilibre sa Senado. Samantalang po sa House of Representatives, kulang 40. Napakarami. Gastos po lahat ng taxpayer money. Nakita niyo po? Lahat po, pati pang gasolina nila, di umano. Lahat. Pati talent fee, pati paglamon, gastos. Pero pagdating po sa Vice President ay hindi po kayang ilibre. Pero dahil nga matatakaw po sila. Matatakaw. Kaya nga sinasabi ni Lacson ay hindi pwede. Kasi may sarili ang Senado. hindi nila pwedeng gastusan ang Office of the Vice President, mga kababayan. Nakita nyo po, pati pagkain issue. Kaya nga po, meron pong pinost si Attorney Sheila Sison. Ito po, nag-post din po si Attorney Sheila Sison, isa po sa defense team ni BP Sara sa impeachment. Ito po, basahin po natin ang kanya pong pinost. Pinag-uusapan po mga kababayan. Ayan po si Attorney Sheila. Ano po sabi? Ang pagkain ay pagpapala mula sa Diyos. Hindi lamang upang busugin ang katawan, kundi upang tipunin ang kaluluwa sa pasasalamat. Ito po isang verse po sa Bible. 1 Timothy 4:4-5, mga kababayan. 1 Timothy 4:4-5, mga kababayan. At ano pa sabi niya? Ganyan katapang ang hiya ang mga buhaya, di man nila pera pinagdadamot pa. BBM allies, ang sama-sama ng ugali. Taxpayer naman yan. Ano pa po sabi? Iilan lang kami sa defense team. Di pa kami maisama sa pagkain. Kaya pala wala lang sa kanila kahit naghihirap ang mga taong bayan. Madamot sila. Attorney Sheila Sison, mga kababayan. Napakadamot nga naman. Kung sila may sariling catering, may sarili ding catering ang Kongreso. Bakit hindi man lang kakaunti? Sa laki po ng budget na inuubos po nila kada hearing, ilang milyon. Di po ba? Ano po ang sinasabi po na pag-aaral po nila dyan? At sinasabi rin po, si Lacson din po nagsabi na ang budget po sa hearing po ng Vice President na gustong-gusto nilang ma-impeach ay hindi po bababa sa 25 million, mga kababayan, kada hearing daw. Tapos pagkain lang po, naiilan lang po itong defense team ng Vice President ay big issue pa sa kanila.
At at okay lang naman po sa Vice President yun. Di ba? At least nakita po ng Vice President kung ano po ang karakas at ugali nitong mga senador ng Malacanang di umano. At ito pong mga buhaya di umano sa House of Representatives. Kitang-kita po ng Vice President at ng taong bayan pagdating po sa pera ng taxpayer, ubod po ng suswapang di umano. Hindi po ba? Pagkain para sa lahat. Kaya po hindi na po problema sa Vice President yan. Kung tinanggihan man siya sa kanya pong hiling at request ng Senado, mismo ang Vice President na po ang gagawa para po sa pagkain ng kanya pong defense team. Hindi po big deal yan. Baka marami pa nga pong mag-volunteer dyan eh. Marami pang magbo-volunteer dyan na magpapakain sa defense team ng Vice President. Hindi po ba? At least nasubukan po ng Vice President itong mga politiko na ito, na mga politiko at mga senador di umano ng Malacanang. Yan po mga kababayan, pagdating po sa pagkain, ay ubod po yata mga kababayan ng dadamot di umano. At pagdating naman po sa pera ng taong bayan, ubod naman po ng suswapang di umano. Mga kababayan, yan po mga buhaya na yan pagdating po sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po na inyong tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Salamat po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA at Romulo Divinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At muli po, mga kababayan, God bless po sa inyo lahat. At tis-tis lang po tayo, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.